breakfast. Yeah! Kain na! Kain na! Kain na! Kain na! Go! 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 Atak! 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 Mahirap pigilin. Is the journey of a man in his plate. So kakagising lang namin. Ang usapan nga kagabi ay kanya-kanya na yung breakfast. And lunch and dinner na lang ang service. Hindi ko pa alam kung anong lulutuin. Pero, si Baguio Mountain Man, tinan mo pare. Tinan mo. Uy! So may nakaset up siya siyang tripod dito na pare gawa sa rebar. Tinan mo naman yan. Tumbong! Pero meron siyang Palaman sa loob. Palaman, So ginawa yung casing yung tumbong. charcuterie, pero yung laman sa loob, laman sa loob. So technically, tumbong na hagis. Yes. Nice, nice. Oo. From Kusinig. Oo. Si Omar Tagudar naman gumawa. Yan, order kami niya kasi gusto ko ba. Parang hagis of the Philippines, Ito siyempre. naman, si Leandro's Bistro to. Fismoy. So tatlong smokers yan. Sige, sige, Ito si sige. Bonda Alabanza. Yan. MD Alabanza. Ang ganda nito setup na to, ibang klase, oh. Yan, so meron na tayong naka-setup dyan. Pinainit na natin. So pinintay lang natin masunog kasi medyo mahirap magluto ng mausok talaga. Tapos pabilisan lang din yung luto ngayon. Tapos right after lunch, prep na kami for dinner. Dun yung mga slow cooked items namin, di ba? So, yun, simulan na tayo sa lunch, pare. Umulan, bumagyo, magluluto. Tira mo to, pre. Di ba? Uy! Off camera, pinipirata ka na sa akin. Ang bago mong amo. Alam ko, gwapo yung bago mong amo. Marami siyang reklamo sa'yo. Oo nga po eh. Mukhang palagi kang humihingi ng raise. Wala pa pong bonus, wala pang sahod. Appear Dito lang sa po. amin, meron lahat. Ay, boy, anong offer mo dun? Kaya ba ng amo mo to? Ay, grabe! Grabe! Yun lang. Akin lang. Si Chris Evas. Okay na kamatis natin, pero honestly, hindi ko pa alam talaga kung anong lulutuin. Basta mabilis lang. Meron na akong nilabas sa sugpo dyan, pero hindi ko pa alam kung anong iluluto talaga sa kanya. Medyo challenging ngayon kasi, again, umuulan. Di ko alam kung bakit yung nagka-camp tayo, umuulan talaga. Tag-ulan ba? May taya ako sa puwet, balat wala. So okay na nga to. And performing well yung ano natin, firewood natin, no? So lulutuin ko siguro ngayon, etong sugpo natin, tsaka gagawa tayo ng sabaw. Yung sabaw natin probably is miswa and patola. Kasi si Amity, nagpaparamdam. Bumili ng miswa, bumili ng patola. Ano pa bang gagawin mo doon? Siyempre. Diba? Pengin na lang yempo, pre, ihaw natin, tapos inihaw, isasabaw natin. Tapos, ito yung sugpo natin, pre, pwede pambagoong. Lalagyan natin ng scrub daddy. Hindi. So, simplihan lang natin to kasi ihaw lang natin. Pero gusto kong gawa na lang siguro ng sauce mamaya on the side. Kasi, ang sugpo, madugas yan eh. Masarap niya in itself eh, di ba? Tama. So, patis. Chicken oil, pare. Ba, may chicken oil na! Siyempre, nung nakaraan, wala eh. Yan. Yan. Mahirap pala mag-ihaw ng ganito kataas na nasa harap mo yung apoy. Parang naalala ko tuloy nung nasunog yung mukha ko. Yung mga sibuyas natin, kinuha ko na lahat. And malambot na siya. Hindi ko pa alam kung anong gagawin sa kanya. Pero at least nandiyan na siya kapag kailangan ko ng fire-roasted onions. Andiyan na siya, di ba? Tapos gagawa tayo sabaw. Sabi ko nga si Midi, bumili ng miswa tsaka patola. So ano bang gagawin doon? Leche plan. Siyempre miswa patola, di ba? Meron tayo ditong pork belly lang na may salt and pepper kasi yung pepper medyo buo-buo pa. Ihaw lang natin kasi ito yung magiging protina natin. Diba? Yan. So ihawin lang natin yan tapos gawin nating sabaw, pare. Sala na tayo ng tubig. Yan. Tignan natin kumulo yan para masimulan na natin yung ano natin. Miswa patola natin. So ito yung liempo natin. Boy, may pogi sa likod mo. Ay, Nakakabad trip, may ulan, no? Hindi mo Ulan. kita ko sa mukha mo, medyo kon kayo na. ano kayang gagawin? Medyo mahirap parang eh. hindi niya matuloy yung gusto niyang Hindi ko matuloy yung gusto kong gawin. Pero we're all with the situation. Hindi pwedeng hihingin mo na sana pabor sa akin lahat. Diba? Tama. Tawid pa rin. Tawid pa rin. Gagawin pa rin natin ang paraan. And wala tayong sabaw ngayon. So, Asa gawa na tayo. sabaw? Nasa ng sabaw? Kahit di pa siya kumukulo, lagay na natin tong liempo natin. Yan lang naman kasi yung medyo kailangan natin isa lang. The rest, yung patola at saka miswa. Yun na yun eh, di ba? Laban na yun. So, asahan nyo na medyo magkakaroon talaga ng ibang kulay to sa labas ng kulay ng normal nating miswa patola. Si Choleta na pag-away. Then, tagal mo raw kasi magluto, sabi. Ay, Nagagalit. sorry, Choleta. Anyway, yun nga, magkakaroon siya ng ibang kulay. Gawa nang inihaw natin yung baboy, di ba? Tama. Wala naman atang
masama doon. Ngayon, kung masama yun, There's no? problem with that. Ngayon, kung may problema kayo doon, sorry, yun na lang, di ba? Yan, medyo kumukulo-kulo na siya. Tapos, hindi na ako magigisa. So, eto na lang, thinly sliced na garlic, lagay natin dyan. Mga ano to, baka, pre. Di ba? Buwis lang, buwis. Oo. Buwis. Isa lang. Renta. Renta. Baka pwede makakuha ng konting sabaw. Pwede bang makahingi ng sabaw? Pwede. Di ba? Okay. Nagpaalam naman ako. Tanong mo, sagot mo. Tingin ako, sir, ha? Tayo konting sabaw. Nasaan ang sabaw? Matutuwa si Baron dito. Sabaw! Tama. Naku, may nasama sa sabaw. Naku! Nakatingin eh. Di nakatingin, di nakatingin. Yan! So, matik, masarap na yung sabaw natin kasi nagnakaw tayo. So, yun ang sikreto sa pagluluto. Gamitin niyo yung prep ng iba. Okay, ilagay na natin yung patola natin. Si Chef Kim, meron ang ginawa doon na salsa, ensalada. So, hindi na ako gagawa. Siguro gawa na lang natin ng sausawan yung ano natin. Yung hipo natin. Ano ang magandang sausawan doon? Gawa tayo ng mabilisan lang. Very, very quick. Mabilis pa sa first time mo. Meron tayong patis dito. Yan, medyo marami, syempre. Kasi why not, not, choke not, poke not dito sa Silent Sanctuary. Calamansi powder. Tapos paabot nga ako nung ginger juice, yung dilaw yung takip. Huwag yung das, ha, huwag yung das. Masarap yan, pero hindi sa pagkakataong to. Wala na pala laman, yung das na nga lang. Wala na pala laman to, pre. Meron pa naman, pwede na, headweb na yan. Pwede po, just a little bit. Tapos patis, kalamansi, lagyan natin ng anchor. Lagyan natin dyan, tapos tunawin lang natin. Lagyan lang natin, masasabawan. Lagyan natin ng bubong. Yan, di ba? Ingenuity at its finest. Okay na tayo. Kailangan na lang natin ilagay sa ating miswa at patola ay... Patola. Nagpaparty. May patola na. Hirap sa'yo. Ikaw nagsushoot. Di mo Ay, alam. sorry. Magsasabuan ng libre. Okay. Nakakulo-kulo na. Buti na lang yung miswa na binili namin, di walang tali. Kasi nakaka-battery pagtanggal ng tali ng miswa. Sa miswa, konti lang ilagay nyo kasi pag yan namaga, tumadami. Ito, medyo marami nga yung nilagay ko eh. Pero masarap minsan yung parang naglalapot na yung sabaw niya sa miswa, di ba? Yung parang lugaw na siya. Masarap yun. Timplahan na natin, pre. Patis. Siyempre, wala masyado alat. Dialysis center. From the hop court. Ang dami nun. Yan. So, halo-halo to. Pork. Tapos beef yung sabaw kanina, tapos chicken, di ba? This is called the farmhouse miswa patola. Last na, pre, bago mapuno yung sabaw natin sa ulan. Black pepper lang. Medyo marami, kasi gusto natin yung konting anghang na binibigay niya, pero hindi masakit sa, sa dila. Kasi baka hindi natin kumakain na maanghang eh. Tama. And eto na, pare, ang ating farmhouse miswa patola, di ba? So, dalawa lang naman niluto natin, nag-ihaw lang tayo ng hipo, tapos gumawa ng miswa patola, kasi medyo challenging. Umuulan, pare. Sarap! Game na! Set up na! Good afternoon, everyone. Thank you for waiting. Yes, maulan talaga. Pero natawid. Naitawid, nairaos. Salamat sa paghintay. Sa parents-in-law ko that drove all the way from Manila that are here. Thank you for being here. Kitty, thank you for making this spread very kitty and very homey. Kahit maulan, we're all happy because we're amongst good friends, good company, good food. So having said that, we made a lot of things. Chavi, I think you should start. Yeah. Okay. Yung dala namin from the mountain. Yes. Our side of the mountain. By the Yes. way, thank you very much muna, my brother, for inviting us over here. Okay, so gumawa kami ng charcuterie board. So may 4 kinds ng charcuterie or longganisa or sausages. Yung una is from MB Alabanza. Sila yung pioneers din ng longganisa sa palengke. So may hamonado at saka yung garlic. And then dito naman tayo sa Wanas. Large intestine siya, yung tumbong. Tapos yung nasa loob niya are mga laman loob din with garlic and all your aromatics. Gumawa lang ako ng gulay. Yun sa dulo. It's with crispy tofu on top. And then sa baba, it's ginataang talong, repolyo, at saka may pagka-curry yung flavor niya. Then si Chef Kim, gumawa siya ng...
ito yung pinakainihintay ni Gabi. So last camping, nag-request siya ng twice cooked pork belly na sarsa. So twice cooked, pinansear muna and then grinil para makuha yung smoky flavor. Tapos marinated siya sa ginamos. So yung sauce niya is gata ginamos sauce. So, twice cooked siya dahil braised in Yes. gata bagoong and then ihaw. Ihaw, yes. Okay. So yung akin yung pinaka-basic, nag-ano lang tayo dito, nag-ihaw lang tayo ng alamang, syempre from Marbs. Medyo maliliit siya ng konti. Isa lang nito, isang tao busog na, 'di ba? Ang timpla niyan, I think patis lang yung chicken oil, 'di ba? Tapos meron tayong on the side mga fire-grilled vegetables. Dalawa lang naman yan, talong lang naman yan, tsaka sibuyas. Pero kasi may ensalada na yung Chef Kim dito, sabi ko di ko na isa-serve. Pero ngayon naisip ko, baka gusto niya something fresh. I urge you to try the onions. Kasi eto, ang tagal niyang sinalang and matamis. Pwede siyang kainin as is, hindi siya sharp at all. Tapos may sauce tayo dito na, what's this? Calamansi, butter. Ano pa yung nilagay ko dito? So magbubuhos lang ako ng konti dito. Yan. Tapos pati dun sa mga gulay natin, please, try the onions. I know hindi tayo sanay kumakain ng onions ng buo, pero nakita nyo naman, ginawa ko, di ba? Even yung skin. Kaya yung kainin. Hindi ko lalahatin para sa may mga gusto pa. Tapos yung umuulan, kailangan natin sabaw. So eto siya. Gumawa tayo ng traditional na ulam kasi sa amin na miswa patola. Pero ang ginamit ko ay inihaw na liempo. Yan. Kailangan natin ng mainit na sabaw kasi umuulan. So mamaya, pag hindi ito naubos, mamamaga to para siyang pinalapot na soup. Kasi mamamaga ng tuluyan yung natin. Miswa natin, di ba? So, ayan na. Kain na siguro, di ba? Ano pa bang inaantay natin? Kain na. Game! Game! So, yung plato natin medyo modest. Ako kakain talaga ako ngayon, pre. Kasi... Ayos na lang. Kasi medyo, alam mo na, gutom. Diba? So, dito ako pinaka-interested talaga. Doon sa tumbong sausage ni Mountain Man. Diba? Ang matindi kasi dito, pre, ang laman nito ay laman loob din. So, anong ibig sabihin nun? Haggis, pare. Ito ang haggis ng Pilipinas. Diba? Yung haggis kasi, Scottish food item siya na sheep stomach, tapos ginili lahat na lang laman loob, nilagyan doon, tapos may oats. Ito, hindi ko alam kung ano yung binder niya, pero kung titignan mo, solid din siya. Diba? Tanong natin si, Sir Chabs, sa laman loob, minix. Okay. Hilaw na laman loob, minix, tapos binoil. Binoil and then grinil. Ginril, okay. Ang galing kasi. Hindi to lang ng Filipino food. Lasa tong foreign sausage. Etong blood sausage na to, may karne ba to? O pork fat and blood lang talaga? Yan yung kay Leandro. So, meron rice yan. Rice, yun yung Yung pinaka-binder binder niya. Oo. Tapos may garlic, onion. Wow. Tama ka nga, on the saltier side. Pero ako, maalat akong kumain eh. Pasok na pasok sa akin. Ang sarap. Sarap nito, ibang klase. Last na. Eto, ano to? Ay, kay MV Alabanza. I think yan yung hamonado niya. Masarap yung sabaw. Sarap yung sabaw? Masarap na nilagay mo ng inihaw na baboy. Yes. Oo. Andun yung mayad. Oo. Nice. Ito yung ginawa ni Chef JP, yung kanyang gulay curry, Yan. Ito yung dito nilagay yung roasted cabbage. Lumambot hanggang loob. Hindi masyado. Hindi masyado. Kasi kulang sa oras. Kulang sa oras. Pero okay lang, pwede na. Pwede na. Gulay, lambot. May konting lutong mula dun sa tofu. Tapos meron ding konting lutong pa yung gulay. Pero panalo, di ba? Nag-decide kami nila Chef JP na ang dinner service namin, ang service namin, pag may camping, 2 meals na lang. Kasi masyado sagad yung yung breakfast. So mamaya meron pa kaming 1 service. And sisimulan na namin yon right after kumain dito. Maglilinis na ng konti. Wala nang pahipahinga. Ngayon, hoping for a... Tama to. May dinner pa, pre. Tapos ayon sa forecast, mas malakas pa ulan. Pero hoping na sana mali yung forecast. And sana maganda yung panahon. Para at least man lang makapagkahoy-kahoy kami, makapag-uling-uling kami. Kasi ang sarap magluto sa kahoy talaga. Ibang klase talaga. So yun nga, kain muna kami dito and kita-kita ulit tayo mamaya. So kakatapos nga lang ng ng lunch namin and nag-chill lang saglit doon, nagpatuyo ng damit, nagpalit ng medyas, tapos kailangan na agad magluto ng lunch. Si Sir Chubby, Chef Chubby, Baguio Mountain Man, may nakasalang na dito. Tingnan muna natin to. Pero pakita ko lang tayo saglit. O yan, bird sun-dried tomatoes. Tapos, ulo ng baboy. So basically, sabaw dish to.
Pwede siyang hanggang lumapot kasi yung beans magiging... Pwede Parang thickener na siya, oo. Okay. So basically meron tayong ibabahog sa kanin. Meron. Maraming salamat. Chef Chubbs. Thank you. So ang menu kasi talaga dapat natin ngayon ay smoked barbecue pork belly, tapos sinigang na lechon sa mangga, tapos yung isa parang rice pilaf eh. Pero mukhang magbabago na tayo ng gagawin kasi meron na tayong sabaw. 'Di ba? So ewan ko kung paano natin gagawin. Kasi ayoko naman magdoble sabaw. Ayoko magdoble sabaw pre kasi limitado yung ano namin eh, mga bowls namin, 'di ba pre? Limitado 'yon. So kung ano lang yung pwede nating gamitin, yun lang yung gamitin natin. And pag nagdalawang sabaw pa, doble hugas pa yun, doble konsumo pa ng tubig yun. Alam mo yun, 'di ba? Well, may tubig naman tayo dito. Straight mula sa lake natin. Kaya malinis yan, 'di ba? Pero ewan ko. Kailangan ko pang pag-isipan kung ano dapat natin gawin. So, yun, tara. Luto na tayo, pare. So, ito na nga yung unang dish natin. Kasi, pork belly, 3 ways tayo, pare. Ang gagawin natin for dinner. Kasi meron akong maraming liempo dito. I think nasa 7 kilos siya. So, gagawa tayo 3. Una, eto, pinrep ko na. Tinanggalan ko na ng balat. Yan. Yan siya. Try natin gumawa ng smoked barbecue pork belly. Parang ganon. Di ko sure kung magagawa ko, hindi ako sigurado. Pero try natin, di ba? Meron tayong dito, etong camp oven natin. Pwede nating, ginawa na nating smoker di ba pre? Tama. So, try uli natin gawin smoker ngayon. Ito, ngayon ay 4 p.m. Hopefully tapos na siya ng around 8. Kasi matagal pag smoking talaga, di ba? Kasi makapal yung karne. Okay. So, ang lulutuin siguro natin ngayon, yun nga, smoked barbecue pork belly. Tapos yung isa, rice pilaf, surf and turf type. So, may inihaw na pork belly, sasama natin doon. Plus yung, may alimasag tayo from Marbs. Tapos isa pa, ano bang tingin nyo isa pang pork dish? Wala pa tayong sarsa. Okay ba yun? Magsasarsa tayo. Oh. Or isa pang dry. Siguro na lang, try natin gumawa ng lechon. Try natin magpalutong ng balat, di ba? Try natin, kung hindi natin kaya, hindi, pasensya na, di ba? Pero subukan pa rin natin. So simulan na natin yun, pare. Smoked sea salt, pare. Ayan. Curry powder, konti lang. Konting-konti lang. Konting complexity lang. Smoked paprika, pare. Gaya natin dyan. Black pepper, pare. Gaya natin dyan. Asa ng ating... ito uli. Yung chili lime na gustong-gusto natin, di ba? Favorite, chili lime. Natin dyan. Cumin, pare. Cumin. Yan. Tapos ano pa ba? Ano pa ba ilalagay ko? Garlic powder na lang last na. Electric pan. Electric pan baka makalat. Ito. Cayenne pepper pala para may konting anghang tayo. Yan. Boss, yung kabilang barangay, boss, pinag-uusapan kaya ata, boss. Okay lang. Alam talaga kapag controversial. Diba? From the outside, pare. Chef JP, bantayan mo yan kasi iuwi niya yan. Ito na. Chef, Ay, oo nga, no? Iba nga siya. Mahirap kunin tong garlic powder na to. Alam mo bakit? Bakit? BC. Garlic powder. BC. Para lang kasi ang gusto ko mangyari dito, yan, nga pala, buti nabanggit mo. Kasi ginanya natin, kinrisk-cross natin. Hindi nagtatanong kasi si Ian eh. Hindi nagtatanong. Hindi niya ginagawa trabaho niya. Hindi. Magtrabaho ka na lang sa iba. Ay. Hindi kasi may pinapakala si pirata. Chef JP. Hindi, ito, nasasabihin ko na parang hindi mo na kailangan itanong. Hindi, kaya ako ginanyan, para yung fat niya mas mataas ang surface area, para mag-render, tumulo, papunta dun sa karne natin, at yun na magbe-based sa kanya. Parang gano'n, no? Kailan natin dyan sa taas. Wala tayong nilagay na asukal dito kasi baka mag-fluctuate yung temperature natin, masunog agad. Wow! Ano ba yung fluctuate? Ano yun? Okay, pwede natin isa lang to. So yung camp oven natin, basically kahon lang naman na stainless yan na may kalan sa ilalim na nakapasa sa ating iCamper Disco. Pwede yan sa stovetop. Pero dito na lang kasi out of the way siya. So ilalagay ko na to dine sa ating oven. Sakto-sakto para sinukat kasi talagang sinukat. Sukat lang. Uy! Ayun ang sinukat. Wait lang. Kailangan, gawa natin ang paraan yun. So, anong nangyayari dito? Masyadong mabigat yung baboy natin. Lumulundo yung ating, tawag mo rito? Ano yun? Rack. Grill. So, umaano siya. Nagbe-bend siya. Nawawala siya sa sukat. So, papaano natin yun? Gagawan ng paraan. Ang pagluluto ay mostly problem solving. Pare. Tama. Kaya ang galing-galing mo sa math eh. Take 4 nga ako business math eh. Siyempre, nagmamasteral ka kasi. Ibang master ginagawa ko eh. Anong master? Sa pagluluto. May Hello po, tita. nanonood po. May nanonood. Hello po. Yon. Feeling ko medyo matibay-tibay na to ng konti. Ating itry.
Ayan, okay. Good. Pasok. It is... Inside. Yeah, inserted. So habang tumatakbo na, wala pang smoke yan kasi kakargahan natin yung smoke box natin. So ito yung smoke box natin, pre. Again, nakita nyo to kahapon, meaning sa inyo, kanina. Butas-butas sa stainless lang yan. Tapos meron tayo ditong hickory wood chips, pare. Kaya ba merong hickory barbecue? Parang ganon, kasi klase ng kahoy yun. Tapos, usod na muna natin yan. Salang natin sa kalan para lang umabanti na yung cooking process natin. I mean, yung pagluluto ng kahoy, di ba? Kasi niluluto rin yan eh. Parang kayo nasa Boracay lang, oh. Uy, grabe. Wow! Grabe. Tama na laro, mainit. Umalis si tita na nanonood. Yan, umuusok na siya. Pero lagyan lang din natin ng laban sa taas. Let's put some fight. O on top. Kung wala kayo nito, pwede naman kayo magbalot ng wood chips sa foil. Ganon din naman talaga yon. Nag-aapoy siya. So itatanggalin natin yung oxygen supply niya. Kaya natin to isasara. Alam nyo ba ang the fire triangle? Ito nga the fire triangle. So kapag meron ng tatlong yon, ilalagay na lang namin dito yung fire triangle. Meron ng tatlong yon, may mabubong apoy. Ngayon, kung ika-cut off mo yung isa doon, walang apoy na mangyayari. So dito, kina-cut off, hindi naman natin totally tinatanggal, pero nililimit natin yung oxygen, kaya siya butas-butas, di ba? So usok lang siya, hindi siya mag-aapoy. So pwede natin itong ilagay dito sa ating camp oven. Yan. Okay. So basically, iyan na yun. Check na lang natin, hindi pa, hilaw pa, gusto mong kainin na, gusto mong salmonella, gusto mong E. coli. Sorry po. Okay, tapeworm. Gusto mo? Hindi pa, ayaw. Pero anyway, ganyan na lang yan. Check na lang natin yung temperature. Constant dapat na nasa 150 degrees Celsius. Mga ganon. Tapos, make sure lang natin na may usok. So, hindi dapat sobrang tindi ng usok. Ito, mas matindi pa to eh. Mas matindi pa yan. Dapat talaga singaw-singaw lang talaga, pare. Yun lang. Di ba ikaw yun? Alin? Sungaw. Pagkatapos ito, gagawa na lang tayo ng sauce, pare. So, pwede na tayo mag-proceed sa next dish natin. Baguio Mountain Man, di ba? Napakalupit. Nakita niya na kumukuha ako ng kahoy. Mamaya natin pag-usapan yung kahoy. Ito muna pag-usapan natin, itong kanyang fire starter. Binigyan mo ako nito noon eh. Nung binigyan mo ako nito noon, hindi ako marunong gumamit. Hindi ko naiintindihan kung paano siya gamitin. Kasi kami, blowtorch lang. Pero ano ba talaga to at para saan talaga siya? So, yan yung fire starter namin sa Baguio. Ang tawag dito, saleng. Salong? Saleng. S-A-L-E-N-G. Parang ganun. So, it's pine wood. And then, this is the center. Ito yung gitna. Gitna nung pine wood, Ito yung pinakamalagkit. So, fresh. Parang ganun siya. Siya yung pinaka-fresh. So, pwedeng sa trunk siya o pwede siya mga branches. Bakit kaya ganun siya? Mamantika ba siya? May resin ba siya? Resin. Resin, yun yung, kaya siya mausok talaga kanina. Usok, tsaka Malakas umabot. Tsaka medyo matagal siya lumiyab, ah. Kahit ganyan siya kanipis. Ang galing niya. Na-try mo diba? na kanina. Na-try ko kahapon actually. Kahapon. Maraming salamat. Salamat. Magsisindi uli kasi kami. Alright. So ngayon, usapang firewood tayo. Hindi kasi namin na-discuss kahapon. Kasi busy, di ba? So usually, ang firewood talaga ay kahoy lang na pinutol, pero hindi pwedeng fresh. Hindi pwedeng fresh kasi greenwood ang tawag doon. Masyado siyang basa pa, masyadong sariwa, masyado mausok yung masakit sa mata. So ang firewood, kinukure talaga yan. Diba? Tinan mo yung tropa natin naglalaro, oh. Oh, pa ATV na lang, oh. Bumili lang ng ano yan, na mineral sa syudad yan. Oo nga. Diba? Etong kahoy na gagamitin natin, ano to? Pakita mo, pre. Nakalagay ba? Il Faghetto. Pero maganda kasi dito, una sa lahat, ito yung kahoy na ginagamit sa mga pizza oven. Italian pizzas, di ba? May malaking pugo na gano'n. Gano'n. May hype beast dito. Uy, hayop beast to. Oh, Aston Martin yung sombrero, tapos LB yung... Bakit brown envelope mo, LB? Tingnan mo yung envelope niyan, ha? Ang laman lang niyan, Xerox ng ID. Pero Louis Vuitton. Bumili kami ng firewood doon nakaraan kasi hindi talaga siya firewood. Smoking wood siya. So, ang bilis niyang mag-burnout. Siguro isang log, naglalas ng 45 minutes, 30 minutes. So, karga kami ng karga talaga. Etong kahoy na to, kung titingnan nyo, yan o. Composite na siya. So, dinurog na kahoy at kinumpact uli. So, mas mabigat siya kaysa sa normal na kahoy. And meron siyang certain aroma na parang bagay na bagay sa pagkain talaga. Diba? Tapos, ayun nga, ang bigat niya. So, mas siksik siya. So, mas matagal siya mag-burn. Tapos, ang maganda pa dito, usually kasi kapag kahoy lang ginamit mo, nagbe-burn from fire,
matic ash na. Kasi kailangan mong kulubin, kailangan mong ikulong yung nagbaburn na kahoy para hindi siya mag-convert into ash, maging charcoal siya. Pero eto, for some reason, nagiging charcoal siya. Ang galing na itong kahoy na to. Medyo pricey, yes, pero kasi etong kahon na to, ang liit lang yan, ilan ang laman nito. Tapos ang maganda pa dito, kahit wala kang palakol, mabibiyak mo to, pare. Talaga? Si Alvin nga, biniyak to gamit to, namamaga tuloy yung tuhod ngayon eh. Diba kung di ka ba naman. Sakaling gusto yung putulin, likod ng kutsilyo. Chris Evans who? Uy, grabe! Nag-ano na ako, na-promote na ako. Kapitan, tutan. Tayo 2 piraso siguro. Actually, okay na ako sa isa. Isa lang muna. Kasi kahit paano, kailangan nyo pa rin tipirin to. Itong firewood na to. Pag tinag-aaway, marami akong firewood. Diba? Ilagay natin yung fire starter natin sa ilalim. Have you started the fire? Yes, the fire rises. Di mo alam yon? Bane, the Dark Knight? Or perhaps he is wondering why someone would shoot a man before throwing him out of the plane. Yan, napaso tuloy ako. May amoy, di ba? Oo nga. Di ba? Amoy pine. Amoy Baguio. Amoy mentol. Oo, may ganun. Basta may kakaiba siyang amoy talaga, 'di ba? So yun siguro yung resin na sinasabi ni Nakapasas. Nilagay lang namin, umusok na agad. Pero mag-fire dancing muna tayo dito. Sige, yan ka na. Tapos Pag hindi sa akin lumipad yan, ha? Ay, agad-agad, oh, 'di ba? Agad-agad. Very fast, like your first time. Umaapoy. Dapat aware ka doon. Kaso hindi naman pala umaapoy yung kahoy. Yung fat pala ang umaapoy. Nagdi-drip doon. Silipin mo to, chef. Oh, 'di ba? May flare-ups lang ng konti. Pero ano siya. Kasi alam natin, mantika flammable yan, di ba? Tama. So, ngayon... Ulo. Uy. Na, okay lang ako. Kaya ko. Kaya mo. Pero yun nga, nare-render yung fat natin. So, tumutulo dun sa ilalim natin at umaapoy siya. So, hindi ko alam kung paano re-resolbahin yung bagay na yun. Oh. From Kalinga? From Kalinga. Grabe. Oh, filter lang, pre. Di ba? Thank you. Oh. Oh, huy, bayad mo. 750 yan. May tropa ko yan eh. 750 yan. Mwah. So, isa nating gagawin. Try kong dito. Lechon belly, pare. Yung malutong na balat, di ko alam kung magagawa ko pero gamit tayo ng konting dugas para makuha natin yung lasa. So, eto nga pork belly na hinuli namin to, pre. Hoy. Talaga? Sa Hulong Duhat Market sa Malabon. So, nagkakaproblema tayo. Yung flare-ups natin medyo matindi. Medyo matindi kasi yung fat deposits nga niya dito, yun yung umaapoy. And eto yung naging itsura ng baboy natin. Medyo nasunog agad siya. Wala pa sa intention ko yan, mamaya pa sana. So, hanap tayo na ibang paraan kung paano tayo makakapag-provide ng heat enough dito na hindi tayo gumagamit ng apoy para hindi mag-flare up yung mga fat natin. So, balikan nyo ako dito next week. Yung balat lang talaga. Ito yung mga technique na ginagawa sa mga western na pre. Nagpapalutong ng balat. Hindi naman talaga to kailangan, pero siguro kasi compromise yung equipment natin dito kasi nasa nature nga tayo. Gawin natin to para ma-ensure natin na lumutong. Pero kung nasa bahay ka, oven, salang walang director. Tulad na madalas natin ginagawa din sa channel na to. Diba? Tama. Next dito sa kabila, score naman natin yung laman para naman mas mabilis lang siya maluto. Yan. Tapos timplahan na natin to. Ito, garlic salt, pare. Gawin natin dyan. Black pepper. Yan. Okay. Tapos ngayon, ang tanong. Saan natin isasalang to? Saan natin isasalang? Yun, diba? So meron tayo ditong, basically parang camp oven to. Parang siyang Dutch oven pero stainless. So dito, masisilip mo ba to? Pag binuksan mo siya sa loob, normal na kaldero lang naman siya. Wala pa. Pero tayong trivet. Ito, parang rack lang to para hindi nakadikit yung baboy natin doon sa pinaka mainit na part. Para hindi masunog agad, di ba? So lalagay natin yan dyan. Lalagay natin yung baboy natin. Ngok. Matulog ng baboy? Oo. Tapos ibabalik natin yung takip natin kung kaya ko. Kuha tayo ng uling dito at ilalagay natin dyan sa taas.
Talo. Halo. Okay na? Ay, rolling Ay, rolling. Sorry. Sorry, boss. So kung paano mo i-adjust yung init niyan, iuusod-usod mo lang yung apoy, palayo o palapit sa gitna. Parang ganon. Diba? So, dito muna tayo since gusto lang muna na, tandaan nyo, kapag nagluluto kayo ng baboy, dalawa ang phase ng pagluluto. Pagluluto ng laman, then pagluluto ng balat. So, laman lang muna yung niluluto natin ngayon. So, ilalayo natin yan. Para hindi nakasentro sa balat yung init. Gusto natin, pasukin muna ng init yung laman. Diba? Ngayon, hindi ko alam kung paano may measure yung temperature nito. Eh, galingan mo na lang. Diba? Check na lang. Check mo na lang. Pero mahirap siya i-check. Kasi may uling siya sa taas. Diba? Paano tayo magkakaroon ng heat source ng walang apoy? Paano magkakaroon ng heat source kung walang apoy? Tama. May nagtatanong, di ba? Simple pala ang sagot at nasa likod ko na siya. Uling, pare. Ayan. Pala, hindi ko sure kung gagana to pero ito yung naiisip ko on top of my mind. So, palay ko naman gagana. Ngayon, ang pinakamahirap dyan is yung pag-control ng apoy. Kailangan talaga bantayan ko siya para makip siya sa 150 degrees Celsius, di ba? So, set up na uli natin. Tsaka amuyin mo. Halika dito, Midi. Halika dito, Midi. Si Midi ang ating superhero sa likod ng camera. Di ba, no? Bango, di ba? Yan. Lagay natin dyan. So ngayon, sabi ni Rani kanina, maglagay daw ng saluhan ng mantika. Pero kasi ang problema, baka naman hindi mag-smoke yung ano natin, smoke box natin. Pero subukan natin, di ba? So siguro magtataas tayo ng init ng konti, pero meron tayo ditong carbon steel na pan. Detachable yung handle niya. Lagay natin dyan. Lagay natin dyan and hoping na mag-catch ng konting mantika doon mismo and hindi na dumirekta sa apoy, di ba? Hindi ko alam kung anong lagay na nito. Ngayon ko lang talaga gagawin to, so alamin natin. Tagalin muna natin yung mga baga natin. And habang nandito tayo, i-Joey De Leon mo na rin. Op. Pare, it's going well. Oh, it works. Gumagana talaga siya. Parang gumagana naman siya. Pero kung mapapansin mo dito, medyo nagpuputukan na yung balat dito. So, iuusod ko pa dito yung uling talaga natin. Ilalayo ko pa. Pero I guess, iwan na lang natin to for a few hours pa, di ba? Dito na tayo sa ating third dish, pare. At gagawa tayo ng parang pilaf. Hindi ko alam eh. Parang siyang pilaf pero hindi naman talaga. So, basically, kanin lang siya na gagamitan, na titimplahan natin. So, butter, lagay natin dyan. Oh, teka lang, malalaman natin pag nalaglag. Uy! Ano kaya ang butter ang ginamit natin? Uy! Anchor! Hindi tayo na sponsoran eh. Ay mayusin eh. Medyo hindi pantay yung ano natin, lutuan natin. So, adjust lang natin yung paa. Lagay na natin yung liempo natin. Liempo 3 ways nga, di ba? Ayan na, nag-render na yung ano niya, yung taba niya. So, pwede natin ilagay mga kagulayan natin. Carrots tuloy. Sibuyas, bell pepper, and bawang. Yan, ilalagay natin. Gisa-gisa lang natin to hanggang magisa. Diba? May chicken stock ako dito na bigay ni Chef Kim. Bigay ba talaga? Bigay. Di ba, Chef Kim, bigay mo to? Ayun o. Take over! Uy, ikaw rin! Malang camera! So, meron tayo dito. Napakalalaking alimasag. Actually, buhay yan nung nakaraan. Siyempre. Pero buhay yan nung dumating dito. Pero, hindi kami nagkaroon ng pagkakataon na lutuin siya on the first day. So, ngayon na lang. Now, on its second day. Pare. Make sure tatanggalin natin to. May nylon pala na tali. Hindi masarap sa kakainin natin. So, ngayon, ilalagay na natin to dito. Uy, grabe ka. Uy, yan. Tapos, meron akong baong clams. Anong baong clams? Oy. Pambilan. Lagay natin dyan, di ba? Tapos, meron tayo dito chicken stock na ginawa ko talaga kasi prepared ako. Ginawa mo? Oo. Lagay natin yan dyan. Tapos, medyo steam lang natin yung seafood natin dyan. So, yan, in-steam siya ng konti. Ngayon, next na ilalagay natin dyan ay bagoong. Pare. Uy! Pare yung piyesta. May brand. Alfonso, maraming salamat. Lagay natin yan dyan. Pati mantika, syempre. Meron tayo ditong washed na Peking Japanese rice. Ano siya? Peke. Ba't hindi blurred? Kasi Peking nga. Oo. Tapos, yan, lagay natin dyan. Tubig. May hinanda na akong tubig eh. Lagyan natin ng tubig. May kanin, di ba? Ay, may bagoong, di ba? Natin ng patis. Uy. Yan. Dialysis. Cordillera Heirloom Rice. Sige, isasama ko dala sa saing to. Walang problema to. Ako bigla. Kasi parang nag-mix yung isang bundok sa isang bundok. Yan! Tapos, kung bibitaw ng mahinahon ako ba'y itaas ang kamay.
Para turmeric. Yan, turmeric lang. Para lang dumilaw. Para kunyari mas masarap. Anyway, bago pa magsagara ng kakornihan dito, takpan na natin yan at hintayin na lang nating maluto, pare. Ngayon, gawin natin yung sinabi ni Chef Chubbs. Diba? Kasi oo nga naman. Kasi ginagawa sa ribs yun eh. Diba? Why not, unat, choknut, coconut with pork nut dito sa Silent Sanctuary. Oh, yung boil! Yung boil! Ay! Yung boil! Yung boil, sinasayang nyo eh! Ha? Yung baga! Yan, dito lang sa ilalim. Para may tagasalo ng katas. Kasi ang katas, sinasalo yan hanggang huling patak. Tama! Up, okay. Tanggalin na natin yung smoke box natin kasi nakahinder pa yan sa heat transfer natin. Iwanan na lang natin yan dyan. Siguro magta-transfer pa ako ng konting uling dito para mas uminit ng konti. Ano? So, check natin yung yobab natin. Oh, konti pa. Umpete po a bit more. Okay. Grabe, ang galing. Nag-ano pa? French pa? Ano yung sa Italian? Konti. Oh! Wow! Grabe. Oh, Ecstasy. Extano. Ecstasy. Oh, nawala na. So, nagigisa lang ako dito, par, ng sibuyas at bawang kasi gagawa tayo ng sauce ng ating smoked meat, pare. Smoked pork belly. So, gamit tayo ng ketchup. Barbecue sauce, di ba, pare? So, lagyan natin yan. Amihan natin. Tapos, oyster sauce. Uy, mamasita yan, par. Uy. Gilingin lang natin. Kasi para sauce talaga siya. And from here, pwede nating i-low heat, tapos pwede nating ika nga ng mga nanonood sa Ghost Fighter. Tapusin. Brown sugar, par. Ayan natin. Oh, medyo marami. Siyempre, barbecue sauce. Tsaka ayoko magalit si Alvin. Tama. Lagyan natin ng konting spice lang. 5 spice. Smoked paprika, pre. Yan, medyo marami talaga. Tapos ground black pepper. Yan. Ang haluin natin. Stop muna natin kasi meron tayong idadagdag dito. Munti ko nang makalimutan. Kasi gusto kong nag-i-introduce ng prutas whenever I can. Diba? Pero bago yan, sinipin muna natin yung pork natin kasi it's already smelling very nice. Check, 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 check. Ayun na, pre, medyo pumuputok na. It's popping somewhat. Yan, nag-chop lang ako ng mangga dito. Lagyan natin dito sa sauce natin. Pare. Mango barbecue sauce. Kasi dati, a few years ago, may nakita akong mango ketchup sa grocery. Oh, may nakita ako. Ngayon ko, abay, akalain mo po, hindi pala yun. Few years later, gagamitin natin yung seemingly random event na yun sa buhay ko by making a mango barbecue sauce. Pare. Yan. Gilingin natin. Tapos initin lang uli natin and tapusin natin yung timpla. Okay na to, pre. Hindi ko na titimplahan. It's just very nice. Ngayon, yung smoke meat natin, andyan na. Ito, tingnan na natin tong ano natin, belly. I mean yung ating lechon, pare. Kakato ka muna bago ka pumasok, di ba? Ayan! Di ba? Pero teka lang. Subukan natin kung makaputok natin gamit ang blowtorch. Pero dahan-dahan. Di ko alam kung gagana to. Ngayon ko lang gagawin to, ha? Yan natin kung puputok, ha? Oh! Bagong kaalaman yan, pra. Pre, oh! Bagong kaalaman yan. Chef Jabe, nasan ka? Oh! Diba? And that is already fight. Laban na yan, diba? Check na natin yung ano natin. Smoke meat natin, pa. Uy, eto na siya. Uy, parang may kalambutan na. Pero teka lang, may uling ako dito. Lagay na natin dito para madali ito, if ever. Yan yung huling-huli natin eh. Let's extract every inch of time. Any inch of time? Oh, eto. Ako excited na medyo kinakabahan. Uy. Ayan. Sige. Kuha. Laban yan. Oo, laban to. This is fight! Tapos meron siya mga katas-katas, par. May mga katas-katas siya. Ilalagay natin sa sauce. Buhos natin dyan. Ooh! Par, actually, sa totoo lang, first time ko ito ng ganito kakapal. Chamba lang. Ooh! Init. Bango na amoy yun. May curry powder yan eh. Check. Uy, ang lambot. Uy, I think this is perfection. Pare, perfection.
Tayong dalawa. Chef James, busy ka? Oh, game. Tara, tayong tatlo. Ayan, sige. Ano, gusto mo? Yan, jiggly. Game. Cheers. Game, cheers. Salamat. Pero wait lang. May sauce pa yan. Meron tayo ditong mango barbecue sauce. Yung smoke, no? Grabe. No? Yan. This is a perfect bite. Sakto. Iba. Okay. Mga tanong nilagay mo yung sauce. Yeah, may acidity may tamis Hindi, tsaka tamis. Yeah. Tsaka nakakatuwa na may ganyang klaseng compliment mula sa isang Baguio Mountain Man. Ano, Chef? Kamusta lasa? Lasang-lasa mo na smoke mo ng matagal. Thank you. No, nandyan yung amoy. Yun, nakalain mo nakapag-smoke tayo, pre, ng makapal na pork belly sa camp. Pero hindi ko magagawa yun kasi bala kong tapusin talaga ng sagad sa smoke. Pero, honestly, nung binigay ni Chef Chubby sa atin yung tip na yon, yung ibalot sa foil, bigla ako naalala, oo nga pala, ginagawa nga pala yun. Maraming salamat sa tip. Agad-agad, biglang bumilis yung yung paglalambot niya. Pero ibang klase yan, no? That is a different classification. Uy, sobrang UC. Di ba? UC and the number 1. Number 1 smoked meat. Yan. 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 At eto na pare ang ating smoked pork belly with mango barbecue sauce. So tonight, ang ginawa ni Mountain Man ay native pork head. Bigyan ko kayo ng konting history kung saan galing yung ulo. Sa amin dun sa Cordillera, pagka yung anak kasi namin, si Araw, Which is here. Nandyan siya. since birth, yung buhok, hindi ginugupit. So for his 7th birthday, we cut his hair. And then we had to, we offer for this, is the pig. So yung ulo, dala natin dito to share the blessing, to share, kasi very important talaga sa amin yung pagsasama-sama Tama. sa inyo. Maraming salamat. Nice. We Galing. welcome you to the family. Yes. Ikaw, Chef, anong ginawa mo? I guess, kasi kanina we were trying each other's dishes and sabi ko, sige, let's, yung natikman namin yung kay Ninong Ray, medyo sumisipa talaga sa sarap eh. Grabe naman. Hindi, totoo kasi ni Rose, which he'll explain later, he smoked it for a really long time and malasahan mo talaga na pinaghirapan yung dish. So I guess ito naman yung dish na to, it's a basic clam, corn, crab soup. I dedicate this to my parents-in-law that are here, that drove all the way from Manila. I think this is something very soothing, very maulan-ulan, malamig. Yes, So, masarap. sarap. So, and nagdala kasi yung mother-in-law ko ng matamis na corn. So, hence that corn sa taas, which we Smoked and grilled. smoked by Mountain Man, and then tossed in garlic, butter, chives, Dill. garlic, and dill. Yeah. And then yung broth natin is basically a creamy crab, clam broth. Nice. And then yun lang niluto ko. So yan yung chicken and beef adobo flakes. Adobo flakes? Yes. Tapos yung Adobo sauce, flakes. Yung sauce, actually yung sauce ginawa ni Chef Neri, gumawa siya ng adobo sauce. Tapos nung tinitikman ni Chef, parang may kulang. And meron kasi tayong liver pate. So, Liver pate. Liver pate. Nice. Usually, di ba, minsan pag nag-adobo tayo, may liver din. Yes. So, in-incorporate namin siya sa sauce. Kaya yan, nakikita nyo, ito yung beef, tapos ito yung chicken flakes. So, wait, yung beef hinibla-hibla nyo, tapos Yes. tapos starch then fried. Yes. Ano yung chicken? Ganun din? Yes. Nice. Masarap to, bagay sa kanin. Diba? and then yung kay Ryan na dalawang pork dish ay Yes. Actually, tatlo. Tatlo. Kasi kanina, kagabi pala, nag-salmon 3 ways kami. Naisip ko, parang hindi rin ako nahihirapan mag-isip ng dish. Itema na lang natin sa
sa vlog natin, which is always 3 ways, hindi man always, pero madalas 3 ways. So, salmon 3 ways kagabi, dito, pork belly 3 ways. So, yung isa, in-attempt kong magpalutong ng balat, gumawa ako ng lechon. Yan. Parang lechon belly sa camp na admittedly medyo mahirap kasi, ayun o, malutong. Yun. Malutong siya. Napalutong naman natin gamit yung camp oven natin. Tapos, next na ginawa natin is nag-smoke tayo ng pork belly with the basic rub lang. Ang pinaka-challenge talaga dito was yung pagre-regulate ng temperature. Kasi una talaga, bala kong gamitin yung iCamper Disco Series natin. Ang nagiging problema nung niluto ko siya dun sa iCamper Disco Series natin, pag nagre-render yung fat, pumupunta sa apoy, nag-flare up, nasusunog, nahirapan ako. So, ang ginawa ko, nilipat ko siya ng lutuan. Tapos ginawan ko lang ng simpleng mango barbecue sauce. Yun, di ba? Ngayon, dito sa last pork belly dish natin, I mean, naging maliit na component na lang yung pork belly dito, pero para siyang, basically, sinaing lang with stuff. Yun lang, sinaing with stuff. That's the best way to put it. Pork belly, na-render natin yung fat, sinutay natin with onion, garlic, bell pepper, na galing kay Chef JP. Yan. Tapos, meron tayong napakaliit na crablets. Nagaling kay Marbs. Tapos yung clams na napakalalaki. Bagoong, ganyan. And finish ko siya ng kulang pa yung luto niya. Ay, hindi. Nga pala. Meron tayong heirloom rice na nilagay. From Kalinga, di ba? Galing kay Mountain Man. Yan, di ba? Isa ba? Baguio Mountain Man! Yan. Tapos patis and stuff, ganyan. Tapos kanina, medyo hilaw pa yung kanin. So, imbis na lagyan ko ng water, gatas yung nilagay ko. Kung bakit? Nagbukas ng gatas to eh. Nakita ko, di ba? Nagbukas siya ng gatas. Nilagyan ko ng gatas yung ating soup. Yon. So, nilagyan ko na rin to kasi why not? O not, di ba? So, yung aming cooking ay basically we're mirroring each other. Parang ganon, parang getting ganon. inspiration from each other. Hence, yun, nagkaroon kami ng chemistry in the span of 2 days. Yes, Bukas yes. pa. Hindi pa tapos. Marami pa tayong gagawin, di ba? Marami pang ulan. Yun. Paano? Kain na siguro tayo. Kain na, Wala kain na, siguro kain na. gagawin. Go, Game. go. Kain. Go. Ay, Grace. Let's say Grace. Okay. Ako pa rin? Ikaw pa rin. Okay, let's say grace. Lord, salamat again sa dami ng pagkain na ihanda, and thank you for the guys who are talented to bless this. And I pray for the fellowship tonight. May it be a good one. And thank you for the friendship and all the people here. In Jesus' name we pray. Amen. Kain. Ayun. Kailangan mo lagyan ng soup. Hindi siya sorry, ayaw. So, doon sila, kumakain. Lumayo-layo muna kami ng konti para lang matikman na natin to. Una muna yung ulo ng baboy ni Mountain Man, pre. Ayan, no? Yan. Tapos yung beans. Yung beans na naging parang pampalapot eh. Ang galing eh. Pa natin. Konti lang. Umpite po just a little bit. Wala pa akong gana eh. Pag nagluto eh. 11 hours nakasalang par. Sobrang sarap. Tapos ito yung sausage daw na na parang nilaglag niya na lang doon. Sarap. Next, ito, yung adobo flakes nila, naluto ni Chef Kim. Maganda dito. Malutong na may texture pa rin. Kahit ba, sinabawan ko siya, sinarsahan ko na siya. Ang galing. Harap nito. Tapos yung kanin ko, sakto lang, tama lang. Pero, may soup kami, parating pa lang. Pero, nakakatuwa tong gabi na to kasi ang dami kong mga technique na teorya pa lang na hindi ko pa talaga na-testing ko ngayon. For example, yung pagsusmoke dyan, plus yung sa pagluluto dito ng malutong na belly sa camp oven. Ang kapal nung belly, di ba pre? Naluto parehas, tsaka ang ganda talaga na sinabi ni Chef Chavs na ibalot sa foil. Ito yung mga bagay na paminsan-minsan kailangan tayong ma-remind kung ano-ano ba talaga yung mga bagay na yun. And tulad nung kanina, yung sinabi ni Chef Chabi na ibalot ko sa foil, bigla ako naalala, oo nga pala. Ginagawa nga pala yung kapag nagluluto ng ribs, di ba? Para tapusin yung cooking. And nakakatuwa kasi nag-work talaga siya, di ba? Ang galing talaga nito. Sobrang dami ko natutunan ngayong gabi. Pero wait lang, may soup pa tayo dito. Dito ako makakita ng crab and corn na buo yung crab, buo yung corn. May nakasaan ako hibla-hibla. Hindi ko alam kung ano siya. Chef, ano yung hibla-hibla dito? Luya ba yon? Luya. Yes, chef.
Sarap ng luya. May nangunguya ka bad trip si Alvin dito for sure. Ang sarap talaga. Ibang klase to. Pero yun nga, success tong dinner namin and mamaya hingi ako ng feedback doon. Pero baka din namin i-shoot. Kwentuhan na lang, di ba? Pero bukas, may luto pa kami. Lunch and dinner pa rin, pare. So, hoping na sana hindi na maulan bukas. Pero pag umuulan, laban pa rin. It's still fight. Napakalamig. Nasang hangin. Walang tigil ang ulan. Sa aking pag-iisip. Mula nung nagpasya tayong maghiwalay. Pero marami nangyari kagabi. Una sa lahat, wala na si Sir Joel dito. Umuwi na. Bigla-bigla. Kasi manganganak na ata ang asawa niya. Hindi niya kasama dito. Naiwan doon sa Manila. May mga taong dumating, may mga taong umalis din. Sila Kitty and yung kasama niya umalis na rin. So basically, parang nagkaroon lang ng swap. Tapos, ngayon, si Chef JP ay may event. Sa tingin ko, dadating naman sila siguro, ano? Darating sila, pero Hindi sila... naman nila alam na mahangin dito. Hindi, darating yan. Meron kayong mga paying guest, like dry run eto. Yun yung dahilan kung bakit binili ni Chef JP yung trailer, di ba? Hindi, yung dahilan kasi nakita ko yung rig mo. And, hindi, totoo. Na-inspire ako. Sabi ko, paano ako makagawa ng sarili kong kitchen? Hindi naman ako pwede. Nailagyan ko ng rig yung car ko kasi maliit. Yeah. Tapos naisip ko yung trailer. Anyway, yes. Nandito tayo ngayon dahil i-dry run namin yung itong aming mga guests na galing Manila. Yeah. Paying. And then, yun, sana magustuhan nila. Basically, meron si Chef JP mga paying guests na pakakainin niya outdoors and lulutuin mismo sa harap nila yung pagkain. Yes. Outdoors. Or pwede rin siguro within Manila. Yeah. Parang gano'n, roving kitchen din na pwedeng dalhin kahit saan, di ba? Kahit saan. Oo, so ito yung dry run nila. So excited na ako. So anong oras kayo mag-serve, Chef? Alas 12. Alas 12. Now is 9:45, 46. So may almost mga 2 hours. 2 hours. Pero yung kailangan, yun, nagliligpitan. Nagliligpit na kasi ililipat ba kayo? Hindi, dito na lang. Dito na lang tapos doon sila. Oo. Okay. Kasi from there, kung baga, nanunood sila. Okay, tama. So, bahala na. Bahala na. Chef, good luck. Okay, thank you. Good luck. Thank you. So yun ang sitwasyon natin ngayon. So pagdating ng lunch, kaming dalawa ni Mountain Man ang magluluto. Sila focus muna sila doon sa guest nila. So hindi ko pa alam kung ano talagang lulutuin. I feel like open fire cooking is out of the question. Kasi una, hiniram nila isang griller natin gagamitin for the event. Pangalawa, masyado malakas yung hangin. Pero pipilitin pa rin namin. Ewan ko, hindi pa ako sure sa kung ano yung lulutuin. Pero, ayun, magkakape muna ako. Tara, pre, kape tayo. Yan, pinakamasarap sa umaga. Kape ni Chubby. Yes, syempre. Aray ko. Nakaramaga. Di ba? Tinalo ang mga kung ano-anong kapihan. Yan. Starbuck ho, pero Starbuck baka naman. Siguro stick na lang kami sa original na plano. Sutokil. Huliin ko pa sa dagat. Teka lang, Wow! Uy, grabe gumagalaw. Uy! May himala! Totoo siya! Uy! Okay. Patay na. Kinarami chop lang. naman yan. Dilis. Oo. So, ito isda natin. Grabe, buhay pa talaga! Uy! Yan. This is around 6 kilos. Ayun pabanlaw din. Oy, meron pa! Ano naman yan? Ano yan? Anong tawag? This is called Philippine strawberry fish. Ito, kinat ko muna itong leeg niya dito para makat, syempre. Kuha tayo dito, ganyan. Ilalim natin. Wala tayong dalang fillet knife. Kahit, ang totoo lang, ang maganda dito sa sutokil, kahit maraming butong matira sa laman, maraming lamang matira sa buto, okay lang. Kasi lahat ng parte ng isda, gagamitin mo. Pati yung, gagamitin mo yun. Ano yan? Ano tawag doon? Splash. Nothing happened. Totoo lang, kahit ilang gantong videos yung panoorin mo sa internet, baliwala hanggat di mo talaga ginagawa at di ka talaga nagsasayang ng isda. Hindi pwedeng unang kuha nyo, swabe agad. Hindi ganun yan. That is not like that. Pogi, ako, bibili ka ba sa akin? So tinanggal ko na yung hasang. Kaya patulo ko na yung iba. Kung gagawin nyo to sa campsite na medyo hindi maulan, at medyo malangaw ng konti, please wag ganito. Wag yung papatapon niya kasi lalangawin kayo dyan. Tama. Good thing dito, sa Salay Sanctuary, there is no mosquito, not even one.
Zero flies. Wala. Sobrang okay dito. I mean, siguro kasi umuulan and all. Diba? Buhay ka pa ba? Uy, buhay po ako kumangaw. Ito mga to, linisin ko lang to. Yan. Pero lahat to, pang sabaw. Si Erwan, alam ko, yung collar ata, pinang ano niya. Tawag mo ron? Pinang ihaw niya. Pero ako hindi na. Basta lahat to, pang sabaw to. Shoutout sa'yo, Sir Erwan. Shoutout sa'yo. Erwan, I love you and I miss you. So ngayon, kunin na natin yung pangkilaw natin. Ang pinakamagandang kilaw is yung top loin. Ito nandito sa part na to. So separated siya nitong ano na to. Meron siya, ayun, may mga pin bones yan. So pwede nyong isa-isahin, pero pwede nyo namang hiwain na lang doon sa may pin bone na ganyan. Hotdog daw, may nag-aalok dito. Pogi naman ang nag-aalok na hotdog. May gustong hotdog. Bakit pag ako nag-aalok ng hotdog, tumatakbo silang lahat? Ayun ang maganda dito sa ginagawa natin. Kahit hindi nyo talaga mabalatan ng tama, tulad ng ginagawa ko. Yung mga bagay na yan, kunyari lang, no, maraming matirang laman sa balat, diba? So pangit yun. Pero kasi hindi masasayang yan kasi ang sutokil ay ginawa para gamitin ang buong isda. Pati ang lahat yon gagamitin, di ba? So kung makikita nyo, talagang wala pa akong improvement sa pag-fillet mula doon sa una natin ginawa, di ba? And alam mo bakit? Di naman kasi ako nag-fillet ng buong isda na ganito kalaki sa pagitan ng mga oras na yon. So, ano yun? Okay lang yun. Meron tayong mga pagkukulang sa mundo. Tama. Since mabenta yung kilaw natin na nakaraan, pre, so lahat na tong part na to, ikilaw na natin, di ba? Medyo malalaki yung cubes nung ano natin, kilaw natin, para meron tayong texture play. Maluluto ng acid yung labas, yung loob, mahilaw-hilaw pa. Pero dapat confident ka na kainin yung isda ng hilaw bago mo iserve ng kilaw, di ba? So bilang patunay, eggy nuts. So meron tayong tubig dito na merong, lalagyan ko pa lang ng asin. Yan. Medyo maraming asin. Parang bago ko siya ikilaw, parang narinig ko to somewhere na ibabad muna yung isda sa brine. Siguro para pumasok din yung lasa sa loob, kumunat ng konti yung isda, and other good things. Di ba? So hindi ko pa alam talaga kung ano may epekto na ito. First time to. Gawa tayo ng parang barbecue marinade natin. So, para sa ihaw, oo. Hindi to basta ihaw lang. Barbecue nga natin siya. So medyo matamis ng konti. Toyo, smoked paprika, black pepper, pre, banana ketchup, garlic powder, ang lolo ni Salt Bay. Old Bay. Ganito, wala mo takin nyo yan dyan. Siya na yung pangahalo mo yung isda na itself, diba? Dito sa isda natin, sa pang-ihaw natin, mas maganda na pang-ihaw natin is yung may balat pa ha. Kasi yun yung mag-hold sa kanya together. Kasi maaari siya magkadurog-durog sa ihaw talaga. Alam nyo naman, di ba? Ganun talaga paminsan-minsan. It's like that sometimes. So since may time pa pala tayo, may mamarinate natin to. Plus pwede kong ismoke yung mga stuff natin dito na pang sabaw para yung sabaw natin merong smokiness. Parang tinapang sinabawan, di ba? So okay na tayo doon, okay tayo dito. Ismoke na natin itong mga ulo natin. So ready na yung smoker natin. Hindi na masyadong halata kasi mahangin. Kaya tayo magkarga ng isda. So yung ulo, pwede natin isa lang. Ito kaya ulo pinili ko kasi maraming surface area yan na pwede pagsingitan ng smoky flavor natin. Ayan, umuusok ko. Hopefully, enough tong para makapag-provide ng smoke sa isda natin na lumasa sa sabaw. Hindi naman lahat masusmoke natin kasi hindi lahat kasya. Kung ano lang yung kakasya. Tsaka hindi kasi natin masyadong pwedeng pagpatong. Pwede may konting overlap, pero hindi pwede sobrang patong-patong kasi hindi nagagapang yung smoke, di ba? Pero konting overlap, wala namang problema doon. I love you, Papa Jesus. Please forgive our sins. Okay na. Teka lang po. Baka delay yung send a message. So meron na kaming tubig na nakasalang dito. Para to nga to sa tuwa natin. Parang fish tinola nila, di ba? So eto, walang gisa-gisa to doon sa napanood namin. Nakita pala namin. Tsaka sa Cebu, sa Bohol, di ba pre, pumunta tayo? Yes. Ganun din ginawa nila. Napakasarap doon. Lagay na natin dyan. Tapos, luya. Nipisan nyo na lang. Para makain ni Alvin. Kamatis, lagay natin dyan. Kalahati lang. Para kalahati lang siya. Yun o, pare. Look at the color. Diba? Ganda, diba? Halika dito. Amoy na, amoy usok na. Ubusin yung amoy. So, syempre, yung bihod natin. Yan.
natin dyan. Tsaka yung mga balat-balat natin, lagay natin yan lahat dyan. Mga trimmings natin, lagay natin lahat dyan. Wala tayong sasayangin. Yan. Asin lang talaga, hindi magpapatis. Kung ako papatisan ko yan, pero kasi ang linis nga talaga nung lasa doon, di ba? Walang mantika, walang patis, walang kahit ano, hindi muddled yung lasa. Sobrang clean, pare. So technically, pakukuluin na lang natin to. Pag kumulo na siya, okay na siya, pare. Ganun kadali, di ba? Dinidilubyo ang ano namin dito, ang campsite namin dito. Sobrang lakas, oh, tumaob yung cooler, pre, oh. Okay, so ibabaon natin yung lapu-lapu sa asin. Pero lagyan muna natin ng aromatics. Lemongrass. Lemon. Orange. Chef, question po, Chef. Yes. Para saan po yung ginawa niyo po na... Bali yung mangyayari, yung binasa kong salt, yun yung magluluto sa kanya sa loob para magiging oven siya. So lahat ng juice, according sa napanood ko, mag-stay lang siya sa loob. Tapos yung apoy sa ilalim tsaka sa ibabaw. Naka-ready na doon, nire-ready ko lang. Parang ganyan. Okay? Pero lalagay ko muna yung apoy. Ganda ng firewood natin kasi after niyang Once nag-start, dire-diretso na siya. dire-diretso Kahit na. na umuulan. Oo. Tapos nagiging uling. Mismo. Di ba, no? Ang galing. Shake ko siya actually talaga. Nung una lang Nung talaga. medyo skeptic ako kasi hindi ko nga alam. Yan yung baboy kahapon. Oo, yung sa kay Araw, di ba? Kasi yan, kukunin ko yung buong skull, sabit ko sa bahay. Ayan. Remembrance. Yes. Ang galing. Mga gano'ng katagal to, Chef? Hindi ko alam eh. Check na lang. Check na lang. Sige, Chef. Mamaya, mga guests natin. Okay. Gusto ko rin sana matikman nila yung luto mo. Kung meron kang pika-pika na gusto mo matikman, Oo, yeah. na mapadaan lang sila sa stasyon mo. Kasi mamaya parang itour ko sila. Chavi, magkakape sila, and kung ano-ano. Then kung I'm sure gusto rin nila matikman yung food mo. Na konti lang. Okay. Konti lang. Sige, ako bahala. Tapos, Okay, no problem. Okay, thank you, Chef. No problem. Gawa tayo mamaya, di ba? Di ko pa alam kung ano, pero I'm sure kaya yan. Chill, bro! Chill! Chill! I love you, Papa Jesus! I love you, Jesus! Diba? You, Jesus! Oy! Chill, bro! Chill! Ako pala yung nagpapaulan. Binabasa mo palalo eh! Hindi, tinutulungan lang tayo maglinis. Okay. Kasi doon na tayo sa next dish natin, di ba? I mean, lahat ng bagay may tamang perspektibo. Mutant ka daw. Teenage Mutant Ninja Turtles. Teenage pa ba to? Ang boss yun. Ayan na! Ayan na! Medyo mahirap pala magluto kapag bumabagyo, no? Ayun pa! Kumulog pa! Kakaiba yung pag ngayon, ba't may amoy? Oo nga, alam mo, uong yun, pre. Meron mga bisita dito. Inondas pa ako ni Chef JP. Sabi, baka pwede ka magluto ng appetizer pag 10 packs. Hindi tayo handa, pero gagawa natin ang paraan yan. Laban na yan. It's already... Why? Yan. Meron tayong beef tenderloin dito na hinuli ko kanina. Ginanong ko yan, pre. Cowboy. So, kunin na natin mga pinakamalalaking part. Ayan tayo. Trim lang natin yung silver skin. Kung matitrim natin na maayos. Kung hindi maayos. Yan. Okay na ako dyan. Tapos, cut natin into medallions. Ayan. Medyo makapal. Gago, ayan na! Kapit! Ah! Ito, meron tayo dito black truffle salt na galing sa camp ni Chef JP. Wala silang tissue, pero meron silang truffle salt. Palit na lang, di ba? Barter na lang. Hi, niluluto ko pa lang po yung papakain ko sa inyo. Andyan na sila, pre. Andyan na sila. Chicken oil, pare, sa mainit na pan. Share ko lang po to. Yan ang hinahanap natin. That is what? We're looking for. Okay. Check natin kung okay na siya. Konti pa. Yan. Rest lang natin ng konti yan. Tapos prepare tayo ng sauce natin, pare.
Naghahanap ako ng red wine. Wala kami red wine dito. Pero si Chef Chubbs, meron siyang tapoy. Eto, red rice wine, pare, na fruity yung lasa niya. So I guess, pasok to sa gusto nating gawin, di ba? That's inserted in what we want to do. So may ubas tayo dito. Ayun natin dyan. Tanggalin na natin mga tangkay. Lugi sa tangkay eh. Buti nga to, maraming tangkay. Pero walang buto. Yan. Tapos, lalamutakin natin to, pre. Lugin natin. Yan. Para tayong gumagawa ng ubas. Dapat ito pinapaa, di ba? Pagka-ubas. Lagay natin dito sa pinaglutuan ng steak natin. Yan na rin, may lasa na steak yan eh, di ba? Sayang yan. Tapos lagyan natin ng tapoy natin. Ay, no, kaya pre, may mga nakalutang pang bigas-bigas, oh, di ba? Homemade food products, so, Mountain Man, di ba? Lagyan natin dyan. Uy, buhay na buhay pa yung fermentation, pre, oh. May ano pa siya. So, i-reduce lang natin ng konti ito. Ang nangyari dito, ini-evaporate natin yung alak. Tapos gusto nating matira yung aroma ng tapoy. Mawala yung alcohol niya. Kasi ang sarap niya, di ba, pre? Natikman mo ba? Tapos may nginunguya-nguya kang bigas. Yan, medyo nag-reduce na siya. So, lagyan natin ng balsamic glaze. Balsamic reduction lang yan, pero kung meron lang kayong balsamic vinegar lang, pwede nyo ilagay dyan para ma-reduce, di ba? Sa umpisa pa lang. Ito yan, dagdagan natin. Ito yung magbibigay ng tamis at shine sa ating glaze. Smoky barbecue salt. Ayan. Goods na to. Patayin na natin to. Yan, in-adjust ko lang ng konti. Pero goods na to. Check natin pare kung tama pagkakaluto natin. Oh. Good. Pero teka lang. Siyempre, paano naman yung kusinero, di ba? Titikim yan. Kasi nagluto na ito. Ganda naman ang kulay niyan, sir. O, taga... Ay! Lagay mo ng sauce. Nantokwa ka, oh. Ninong Rai, ito yung mga bagong guest natin. Nanay ko yan, eh. And what are you doing, sir? Chateaubriand with grape and balsamic reduction. Okay. Yan ay mga bisita ni Chef JP. Hindi pa ako tapos magluto. Parang ang pinag-essay ng prop mo na agad-agad. Gawa ka nga essay ngayon tungkol sa mga problema ng Pilipinas. Ano sasagot mo? Kayo, ma'am. Nanahimik ako dito, eh. Patikim natin kay Chef JP. Good. Nice to cook. Ano parang reduction dito? Grapes na dinurog ko, kinamay ko. Tapoy, tsaka balsamic. Ang galing. Ang sarap ng tapoy. Ang fruity. Sobrang fruity talaga. I guess better than red wine pagdating sa mga ganitong application. Ang ganda ng dinurog na grape. Yes, oo. Hindi lang siya basta sauce na ano ba yan? Diba? May ano siya, may texture. So dahil sa'yo, hindi ko na isa-strain yan. Pasado kay Chef JP, par. Ay, grabe. Master chef yun. No, master chef yun. Ikaw. Master chef. Ano pre, oh? Juicy AF, diba? Yes. Sige, no pressure. Ayan na sila. Pressure na naman. Ayun na. Ito na sila. Sa first layer, lagyan agad natin ng grape, tapoy, and balsamic reduction natin para lahat sila may something. Tapos, dalawang klaseng asin. Smoky barbecue. Ano ba? Black truffle salt, pare. From Chef Kim, di ba? Tapos, yan. Lagyan lang din natin ulinon sa taas. Yan, sa taas. And that's it. Ito, finish na lang natin ito. Yung smoky barbecue natin. Yan, finish natin yan. And black truffle salt. And that's it. Ito na ang ating Chateaubriand with grape, tapoy, and balsamic reduction. Pare. Looks like shit pag merong araw, pero parang ako lang yan, ugly delicious. Wait lang, sayang to. Lagay natin to, pre. Lagay natin yan. Yan, yung resting juices natin. That's pure liquid meat. Diba? Make sure to get the sauce. Okay? Kasi kung wala, steak lang siya. Yung sauce niya ay gawa sa... Yung sauce niya ay gawa sa tapoy, which is red rice wine, crushed grapes, and balsamic reduction. Na salted lang. And, Hoy! Oy! Tignan mo yung t-shirt mo. Oh.
Oy, Hirap sa'yo. nilista ka sa noisy. Hoy, eto yung atin, no? Diyan ka kumuha. Ha? Diba? The perfect bite. Diba? Okay naman, okay naman. Isan! Komedyante po. I repent! Mag-rosary ka, dali. I repent! Magsubok tayo lang dali mo. Grabe. Sarap. Parang hindi ninong ko rin ang luto nun ah. Ayun na, parang sabi. Seryosong ninong. Kaya nga eh. Parang sa BGN. Ayun na. Eto na, pre. Luto na ang ating tuwa, pare. Ayan, no? Ito sipsipin dyan, pre. Ito masarap. Si! Perfection. Pwede natin patayin yan, tapos initin na lang natin mamaya. Ngayon, pwede natin sigurong gawin yung kilawin natin and yung ihaw natin. Pero mamaya na. Kasi meron special guest na darating. Mamaya makikita nyo kung sino. Special guest yun ni Chef JP, hindi ako. Nasabit lang ako. So habang tayo ay nag-chill dito, at tinan mo sila, gumagawa na sila ng pang-service nila, pre, no? Hindi ko alam kung ano yung ginagawa nila, pero ang nakikita ko nilalagay nila dyan is yung squid ink twill. Diba? So biruin mo, Chef JP, nakapagdala ng restaurant sa bundok. Pare. Yan eh. Yan ang Chef JP identity talaga. Alam mo yun? Napakalupit. Wala nang tutulad pa. Wala nang tutulad pa. Pag na ikaw, pre, gagahin ko yan. Nasa akin na appetizer mo. Yan! Sam YG, pare, di ba? Ayan ang VIP natin para dito sa yung last minute appetizer Chef JP. Minsan talaga pag last minute doon lumalabas yung mga ano. Parang karaming ng mga estudyante. Mas maganda pa. Hi. Lagi ko kayo nakikita sa IG. O isa-isa lang, manipis lang ko. Yan. That's good. Grabe. The meat super good. Parang hindi overpowering yung sauce. Yeah. Saktong ano siya. Yeah. Saktong meatness. Yes, may acidity ng konti, may tamis na bagay doon sa meat natin. I mean, mas maganda sana yan kung ibang cut ng meat para mas meaty, pero all we have is tenderloin, which is okay na siya. Kasi you want it fattier. Yes, mas gusto namin siya meaty. Ang tenderloin kasi tender siya, pero less meaty yung taste. Pero if you had, say, a strip loin, that would be best. Okay, yung mga boys na hindi nakatikim, tikman nyo na to. Yan, syempre, for the boys. Yan, for the boys. So. Teka lang. Wala pang sauce yan. Isang nga akong pares. Kuya Marlon, yung masarap na itsura. Paano? Diba? Natututo na si Marlon sa atin. Dati hindi nagsasalita yan eh. Anyway, eto na yung kilawin natin, par. Diba? So, check muna natin. Mamaya natin pala check. Diba, sinort nga natin to. Tanggalin natin yung begot. Parang beso lang magkilawin to ngayong camp. Pero kasi ang ganda ng isda. Ba't ba yan? Ang ganda ng isda, pre. Diba? Beautiful. Diba? So, sibuyas, kamatis, luya. Yan. Kundol patola. Next hindi, wala. Yan. Lagay natin dyan. Ang pampaasim natin dyan, dalawa. Una muna, lemon. Na minasahe ko. Para grabe siya. Yan. Yung mga buto, iwan nyo na lang dyan para exciting. Surprise. Ang pait. Kalamansi powder. Napunta kay Ian. Pinangin. Yan, at maasim talaga. Tapos sa salt, pwedeng normal na asin. Pero lagyan natin ng asin na maanghang, chili salt. Yan. Pero alalay lang kasi binabad na nga natin to sa sa asin kanina, di ba? Orange, pare. Orange. Yan. And that's it, pare. Oh, yun. Ay, teka lang, may pipino tayo dyan. Pengi ako. Yan. Ewan ko ako gusto ko talaga yung kilawin, hindi masyadong masabaw. Pero depende. Tignan nga natin to. Teka lang, dahil nandito Chef Chops, lagyan natin ng tapoy. Pwede. Konting tamis. Pwede. Konti lang. Yan. Konting tamis, no? Konting tamis. Haluin natin. Yes, Always. Hindi 3 ways. Always, hindi 3 ways. Ayan, tikim. Wow, kahit ano. Yan. Uy. Pwedeng lagyan ng prutas. Oh, yan. Ito. Orange. Sabayan mo ng orange. Yan. Yung dapat. Asin. Asin. Yung chili salt natin. Yan.
Prep. I believe. Parang kinilig ah. Parang nabuhayan ah. Parang virgin ulit ako. Yan! So, ihaw na lang par. Diba? So, dahil hindi talaga tumitigil ang ulan, actually ngayon lang talaga siya tumigil. Tapos ang lakas din ng hangin, hindi na namin inihaw yung sugba namin, pinansir na lang namin. I mean, medyo masama sa loob ko kasi gusto ko talagang iihaw sana. Pero wala minsan. Hindi mo pwedeng hilingin na masunod ang mundo. Masunod ka ng mundo. Diba? You have to roll with the situation. Pero mukha naman siyang okay, di ba? Oo naman, ang bango-bango. Di ba? Parang ako yan. Ay, lagyan natin yan. Tapos, sayang naman to. Ito yung ating barbecue sauce na lagay natin dyan. Initin lang naman natin ng konti para lang mawala yung hilaw. Yun. Gawan ko lang siguro ng ng side salad para lang may gulay, 'di ba? Pepino. Tama, favorite Pepino para kay Alvin, 'di ba? So, ito yung side salad natin. Naghiwa lang ako ng sibuyas, kamatis, saka paborito ni Alvin, pipino. Yan. So, timplahan na natin 'to ng chili salt, pare. Pwede kayo actually gumawa sa bahay nito. Kuha lang kayo ng rock salt, tapos kuha kayo ng chili flakes. Kiss-kissin nyo lang together. Yun lang naman talaga yun, pre. Ayun, ang ganda rin ng tingnan, 'di ba? Tapos, honey. Sir Jobs, meron kang sukang kakaiba dyan? Suka Ilocos? Kayo, meron kayong sukang kakaiba dyan? Sinamak. Yan, sinamak from sauce. Sarsa. Ayun, grabe, Grabe. Tikman mo. Grabe ka, girl. Gagong sarap. Halika dito, papasyatin kita ba? Shot. Ngayon. Oh! Sa ilong. Pumasok sa ilong. Pero ang sarap, di ba? Oo, sakap. Lalo pag sa ilong mo tinikpan. Meron tayo dito sambal olek o olek. Hindi ko alam kung ano basa dyan. Pero technically, chili siya. Chili paste. Sakto lang. Yan. Enough lang para matuwa ka. Parang sampal na light lang. Pag sinasampal ka, natutuwa ka. Kaya pala sambal yung tawag dyan. Tama. Sambal. Para kang sinampal. Pero very light lang. Tikman nga natin to. Par. Diyan lang yan, no? Uy. Ayan, di ba? Eto na pare, ang ating sinugba na hindi naman talaga, di ba? Hindi ito sinugba. Hindi ito sinugba. Ngayon, check na namin yung isda ni Baguio Mountain Man. Okay, so ngayon matigas siya, babasagin natin mamaya yan. Pero we have to know kung luto ba talaga siya. Pero magtatanong yung mga tao, hindi ba sobrang alat niyan? Hindi mo, una sa lahat, may kaliskis yung isda mo. Yung ang papasok lang na alat sa kanya is yung kailangan niya. Just the right amount. Medyo sayang ba yung asin? Matutusin, pwede mo lagay para sa itlog yan eh. Wala namang problema yun, babasagin mo lang uli yan eh, di ba? Patuyuin mo ulit sa araw. Tapos ano daw ang point siguro, may magtatanong niya kung bakit natin ginawa yan. Para sinisemento natin, sinisilin natin yung moisture eh. Para maganda yung luto ng isda, di ba? Ginawa na natin to sa channel natin pero maliit na tilapia lang yung ginawa natin at sa oven pa. Eto, malaking lapu-lapu plus open fire. Pakitingnan yung setup, napaka-authentic, may bungo pa dito. Yung kinain natin ng pork and beans yan. Yes, oo. Tapos rebar-rebar. Tapos ang pinakamatindi doon, umuulan. Pre. Pero, nakagawa ng gato setup, si Baguio Mountain Man. Diba? Kaya follow nyo siya sa Instagram, napakaganda ng mga ginagawa niya. Anyway, try natin i-check kung luto na. Ang gagawin kasi natin dito, kukunin natin temperature ng isda, didikit natin sa labi natin. Kung bakit labi, kasi yun yung sensitive, di ba? Kaya nga kayo na yung paglaplap. Bago matusukin, mag-usapan natin yung oras. Sige. Kasi, di ba yung nakita na, pag maliit na isda, 8 minutes. Pero ito malaking isda to. So, it's been cooking for, anong oras tayo nagsimula? Siguro mga 3 hours lang siya kasama. 12 o'clock natin sinalak. Anong oras na ngayon? Alas 3. Tama ka. 3 hours, di ba? Siguro naman, luto na yan. Siguro naman. And kahit ma-overcook siya, naka-seal in naman yung juices niya. So, hindi siya masusunog? Hindi siya masusunog at hindi siya madadry. Diba? Yung matindi doon. I love you anymore, pare. Yeah, I love you more than once. Yan. Anyway, check na natin to. Yan. Uy, pumasok. Pumasok Galing ito. mo magpasok. Okay, sabi nga nila. Galing mo rin tumusok. Yan, sabi nga rin nila. Okay, babad lang natin saglit to, less than 1 minute. Kunin natin. Tapat mo sa labi mo. Sweet.
Luto. Luto. Luto na to. Luto na to, pre. Pwede na. Pwede nating hanguin to. Ay! Grabe! Yan ang gusto ko kay Mountain Man, di ba? Okay, kalasin na yan. Balita. Eh, yung pa rin, di ba? Maraming salamat nga pala sa pag-ano mo sa Boys Night Out. Walang problema. Napakasaya nung combo na yun. Oo, sabi ko naman sa nanay mo nga eh. Sabi ko, kung tumagal tayo mga 1.5 hours yata. Oo, saya. Nakakatuwa. Eh, nakakatuwa dito sa YG ngayon, di ba? Ibang klase. Pumunta yan, nakamotor lang. Hindi kasi, kala ko talaga, Cavite. Seryoso, paparinig ko yung voice note ni Chef JP. Sa ano lang, sa may Cavite lang tayo. Yung pala, Kavinti. Cavite. Anong part na kayo ng Cavite nung na-realize? Noong lagpas ng pagsanhan, doon ko na nalaman, pucha babe, parang hindi Cavite to ah. Parang medyo malayo-layo na tayo, tapos nakasuot 1 hour pa. Sabi ko, imposibleng Cavite to, pare, malayo tong pupuntahan natin. Tama. Cavite pala, pero ayos naman. Pero it's worth it. It's very worth it. Yes, di ba? Ang pagkain. Yes. And the setup. Kakain pa tayo, kumain ka ba sa baba? Kakain ulit tayo. Kakain ulit tayo dito. Hindi mo sasayangin yan. Ano tayo, mangulekta ng 5-6 mamaya. Ayun lang. Hinahamon mo ba si Pacquiao? Hinahamon mo si Pacquiao? Kita ko yung footwork ko. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Oh. Dead mother, dead all, pare. Game, tara. Dito. Yap! Alright. Gago, yan. Yung gamot ko nalagdag sa ulam. So ito yung kanina ko pa inaabangan talaga, 'di ba? Ayun, sakto. Ayan. Yes. So kamusta dun sa babaeng service mo? Good. Okay naman. So, Pero tikim kami ni Chef Kim kanina ng mga Lahat. okay. nagagaya na rin sa akin. Masarap. Parang okay naman, Hindi, masarap. totoo kasi hindi ko... Masarap. Kalikman. Oh, ibang klase. Different classification. Pero anyway, andito na tayo. Ito na ang lunch natin. Tignan mo itong ginawa. Salt crusted lapu-lapu, open fire habang bumabagyo. Diba? Akalain mo. Iba talaga. So, Chef Chubby, ano ba itong ginawa mo? So ano siya? Sabi, magluto na naman ako ng isda. Isda. Yung unang ginawa natin, hindi ako handa. Okay. May travel time pa papunta rito, di ba? Sabi ni Mrs., mag-research ka, gago. Di ba? So, ay mahirising na yan. Ako, nagme-mentally prepare ako papunta rito. Siyempre, makakasama ko si Chef JP tsaka si Ninong Ray. Grabe. So, okay, lapu-lapu siya. Tapos, salt crusted. Ang gilagay ko lang sa loob ay lemongrass, lemon, orange. Wala nang iba. Orange, wow. Sarap. Tapos yun, niluto natin sa top, bottom heat, open fire. Gaya ng sabi mo, umuulan, bumabagyo. Pero tinusok natin kanina after 3 hours of cooking. Luto yan. Yung napanood ko kasi trout, maliit, manipis, 8 minutes. Pero ito, malaki, makapal, umuulan. So merong may dagdag yung malamig, humahangin. So yung heat mo, hindi siya diretso lang. Yes, alalay lang. Tapos napansin ko, nung niluluto to, walang sumisingaw na steam. Wala talaga sumisingaw na steam. So, ano ibig sabihin nun? Nandun lang. Nag-set yung coating. Bago kasi natin nilagay yung asin, binasa muna natin. Like, basang buhangin. Basang buhangin. Wet sand, oo. So, Chef Chubs, please. Ganun ba? Paano ba natin gagawin to? Money shot. Oo. So, gamitin ko yung puwet kasi pag ito, baka Wag, mahate, ayos na. di ba? Ay, Apo, salamat. Yun. Ibang klase to. Maliit. Ayan. Ayun, no? Kita nyo yan? Sobrang moist. Ayun, no? Oh my God. Grabe to. Ayun, no? Yun yung masarap dun sa ilalim eh. Luto, for sure. For sure. Yung nag-flaky Yes. Yun. Ayun, no? Pag nasa gitna malinis, luto. Pag natanggal mo sa, buto sa gitna.
So, marami palang isda sa mountain. Wala. Okay, gaya ng dati, nagkita-kita tayo lahat. Yan, lemon, chicken oil, yon. At saka, sa bundok, hinanglag oil. Hinanglag oil. Yun. Teka, lagyan natin ng garlic. Yun. Konsi para Ayun. Diyos ko, Lord. I love you, Papa Jesus. I love you, amen. Salamat. Hindi ako iyak. Huwag kang Yan. galala. Pwede ko bang tikman, ha? Siyempre. Tikman natin, Chef. Teka. Yun, syempre, yung pinang-cross natin. Yan, di talaga masasayang yan. Yan. Grabe ang lambot, oh. Dito ako. Oh? Tsaka moist. Diba? Bawang. Bawang. Ay, may baboy bigla dun. May nakalusot. Orange. Baka pwede kayo yung orange. Ay, kaya yan. Ay, tingnan mo. May asin yung kamay ko. Pala pwede pa mag-ganito. Yung lasa. Oo, no? Akala mo yun na siya. Ba't in-steam mo, ganyan. Tsaka maganda dito na ginawa, kahit hindi tayo sure, yung luto na, hindi siya ma-overcook eh. Kasi nga, sealed talaga siya. Grabe, sobrang galing nito. Ang sarap nito. Galing, ibang klase talaga. Ang lupit nito. Respect. Oo. Wow. Salamat po. Ang galing. Yari sa akin, kung walang kakain ng ulo, nandito ako. Sisip-sipin ko yung mata sa harap Sarap niyo. na yung lemon lumalabas-labas, no? Yes, oo. Tsaka ang honest lang nung lasa ng isda. Wala, no pretense, walang kahit anong lasang kakaiba, talagang isda. Isda siya. Thank you dito, Chef Chops. Ibang klase ka. Ibang klase. Ang galing talaga. Parang ayoko na tuloy ipakita yung niluto ko. So, ako po, si Ryan, ang leader po ng Group 2. Kilawin Tanige, na nakita nyo naman kung paano ko ginawa. Pero yung fruit component ko ngayon is orange. Ayan. Makakapal, pero meron akong technique na ginawa dito na nalaman ko from a certain someone na mas maganda, igalaw mo, babawal mo muna sa brine. Okay siya. Ang ganda ng texture niya. Iba. Hindi ko na nasugba kasi umuulan nga. Pero eto si Mountain Man, nakakilos pa rin ng open fire kahit umuulan. Eh wala eh, magkaiba ang level namin, masyadong magaling sa apoy ang isang Mountain Man eh. Iba. Parang typical na Pinoy barbecue. Pero sa sinugba natin na tanigi. Basta yung loin natin eto, top part, yung bottom part natin nandito. Ngayon, yung mga off-cuts natin, pare, eto siya. So, sobrang basic lang nito. Sinabuan lang talaga. And ako, lagi akong gumagamit ng patis. Pero for this one, asin ang ginamit ko kasi ayaw mong mamodel yung lasa nung sariwang-sariwang isda, di ba? Sobrang fresh ang lasa nito. Plus, hindi ko ito masyadong inalatan. Kasi to my preference, maalat talaga ako kumain. So, pag natatabangan pa kayo, I think for normal palate, okay na to. Pero kung gusto nyo pang alatan, meron tayong chili salt dito. Hindi naman siya ganun kaanghang talaga. Tapos andito rin syempre yung sinwerte tayo, merong bihud. Merong itlog ng isda. So basically, libo-libong isda to nakakainin nyo sa bawat isang kagat, di ba? 1,000 pieces lang hanggang 1,000 lang may kota po tayo. Napaka-opulent pag kumain kayo nito, di ba? So, madali lang yung mga ginawa natin ngayon and umuulan kasi kaya kailangan natin magsabaw. Plus, I think this is the best way to showcase yung ganda ng produce natin which is yung tanigi. Yes. Diba? Yeah. And kahapon kasi yung meal namin, sobrang strong. Grabe, like, Ano yung mga niluto natin? Wala na akong maalala. Ay, yung smoked pork belly, yung lechon natin. very rich yung kinain namin kagabi. Yung ulo, yes. So siguro kaya napaluto kami ngayon ng simple Light naman. lang. Light Light naman. lang, yeah. Kasi pacing. Mamayang gabi naman ulit. Pero Mamayang hindi gabi. pa namin alam kung anong lulutuin namin. Wala pa. mamaya. Depende sa natitirang produkto dyan, di ba? So sa mga bisita natin na may lugar pa, please dig in. Yes. Pero meron kayong piniprepare meron si Kim piniprepare na ice cream for you guys. Yeah. Kain na. Yung may mga dalang plato, bahala na kayo, kaya nyo na yan. Malalaki na kayo, di ba? So, go, kain na. Di ba? Hindi. Mais Puñelos Champurrado. Wow. Akin yan, Chef? Thank you. So, yun nga, magluluto nga kami for the Silent Sanctuary staff. Diba? Chef JP naka-setup na doon. Ako, simple lang ginawa ko ngayon kasi meron pa tayong dinner prep. So, eto, gumawa tayo ng squid flowers dito na pinirito lang natin. Ang spice na ginamit natin dito ay curry, chili lime, garlic, smoked paprika,
cayenne. Nilagyan ko rin ng cayenne. Tapos eto, for the sauce. Ayun nga, breaded siya, cornstarch and flour. Tapos dinip fry lang natin. Yes, nakapag-deep fry po tayo sa camp, di ba? Ngayon, etong sauce natin, yan. This is from the Sarsa team. Ito yung crab sauce nila na nireduce ko lang ng konti. Tapos dinagdagan ko ng sambal and smoked paprika. Yun lang. Buuin lang natin. Simple lang naman ito niluto natin. Kasi fried lang naman yung squid. Tapos sila, Chef JP, may nakaprep na nirepurpose lang natin. Actually, ayoko na ang galawin yung sauce. Ang sarap, di ba? Sarap. May peanuts actually yung crab. Parang crab kare-kare. Pero it's much more complex than that. Eh. Iba siya. It's complicated, pare. Parang status mo sa ano. Smoky barbecue salt, pare. And that's it. Ito na ang ating hindi ko alam. Siguro tawagin nating Silent Sanctuary Calamares, pare. Una pala ako. Finish, pass your papers, pare. Salamat sa malakas na pagtanggap sa amin dito. Ramdam na ramdam namin yung inyong presence at kahit maulan o mahangin, tuloy pa rin ang kainan. Gusto pa namin sana magluto ng marami, kaso lang naubusan na kami ng gas at ng apoy at ulan na ulan. So sa sunod, babawi na lang kami, punuin namin to sa sunod. Yes. Pero for now, ito lang muna. Sana magustuhan nyo yung luto namin. At Merry Christmas! Yan. So yun nga, simpleng handaan muna to. Kasi nga, sobrang hirap talaga magluto ngayon. Ang hirap talaga. Pero sana kahit ganito, ma-enjoy nyo pa rin. Maraming salamat sa pag-aalaga sa amin dito. Thank you so much. Chubby. Chub. Maraming salamat po. Kain na po tayo. Yan. Go. Whoa. Chef Japes, ano pang karne mo dyan na pwede nating ano? Sige. Yeah. So maglulugaw na lang tayo, pre. Kasi ubos na ang gas, karamihan ng firewood ubos na rin. And yung ulan talaga pabugso-bugso. Oo. Ang nagsuggest nun, sino ba nagsuggest nun? Si Xavi ata o si Alvin na lang daw nagsuggest nun. Sige. Siya na lang daw nagsuggest na kuha na lang tayo ng mga kung ano ng protina, ilugaw na lang natin. Tapos kanya-kanya sandok na lang. Lagyan natin sa gitna, communal. Ayun o, yung hinuhugasan ni Amity. Yan, dyan tayo magluluto. Kaso mukhang matigas-tigas yan, pre. Pero yan, akala ko kanina nagtatambol lang. May gas pa ako for 2 days, guys. may gas pa. Ang yabang. Ang laki, oh. Ang laki ng gas niya. May gas pa siya. Okay. Yung mga kahoy namin, instead of using it for cooking, ayan na lang siya, oh. Bonfire na lang siya. Kailangan natin ng heat kasi mainit na, malamig talaga. Homo erection, no? may bonfire din doon. So hanap na lang kami ng kung ano-anong protina na pwede. Tapos ilulugaw na lang. Ako meron pa doon. Uy. Ay, ano tawag dito? Shiras, kiniin yan. Oh, yan oh. Pre, pakita mo yan oh. Saan nabibili to? Sa Baguio, syempre. Sa Baguio, syempre, tama. Eto. Shiras din yan. Shiras. Smoink to. Smoked oink. Yon. Saka isa pang blood sausage. Blood sausage. So pwede to. Ilagay natin. Mag-iiba yung kulay. Ako may maidodonate pa akong hindi ko alam. Okay na ba kayo sa protein nyo dyan? Lechon. Good. Ano yan? Smoked beef cheeks yan. Puro tayo smoke. Sarap ng lugaw natin na ito. Tinangko ko ako may mayaambag. Ang bigat ah. Mukhang may nagkarga ng lemon daw dito ah. Manok! May manok tayo, pre. Kahit frozen to, laban to. Teka, dito tayo. Puro drumstick to, pre. Meron pa. Teka, masyado na atang marami. Pero ano ba yan? Smoked beef tendon. Sige. Solid. Tokwa, oo, pwede yan. May itlog pa. May itlog. Pasok nga, nababasa yung camera. Tuwalya, sakto. Luya. May chicken powder pa ako. Diba? Pwede yan. Okay. Ulan, stop! Ayaw gumana. Buti may mineral tayo. Diyan. Rarancho tayo mamaya.
Tuwalya, goto, meron pa dito. Laban na yan po. Ba ako natatakot sa tubig, taga Malabon ako, mabaho pa nga yung tubig doon. Ah. Ang dahil sa lugaw natin. Ano? 5-star lugaw yan, pre. Yung mga ingredients na nilagay eh. Overloads. So, hanggang bukas, kakainin natin yan, lintik na yan. Ito na yung inihaw natin ng question and answer, no? Tapos habang nag-question and answer, grabe, perfectly cooked pa yung luto nyo. Ito yung 5-star lugaw natin, par. So, ay, Goto, ano yun? Tendon. ito ng tendo. Yon. Kita mo yon, kumukulo yung lugaw. Kinamay lang ni Chef JP. Init, okay. Smoke meat. Alright. Konting manok lang. Pwede po chicken. Pwede po, chicken, just a little bit. James ba nagpe-French? Chili garlic. Anong chili garlic yan? Gawa lang? Oo, kalain mo, nakagwapa chili garlic. Ano yan? Warning yan. Warning yan. Do not go beyond this campsite. Wow. Natikman mo na to? Hilaw na bawang. Hindi hilaw, pero buong bawang nakain ko. Na hindi ginisay, pinalagay kay Amedy kanina. Tapos, eto ang lugaw para sa akin, dapat hindi siya masarap dahil sa toppings. Dahil sa sahog. Dapat masarap siya, yung lugaw itself, di ba? Ayan na. Kita nyo? Bibigyan kami ng sandaling window, tapos uulan naman kaya hindi talaga namin kinaya magluto. Pero at least, nairaos yung lugaw and mapapakain kami lahat nito. Plus, hindi naman to kompromiso. Pero yung lugaw natin, mga sahog, ang titindi, di ba? Tama. Yun yung smoked pork, smoke oink. Par, di ba? Tendon, di ba? Litid, muscle. Purong gelatin, collagen. Hindi ko alam kung is it the weather, is it the company, is it the place. Combination siguro ng lahat. No, ang sarap eh. Ang sarap. Plus the fact na at least kahit papaano nabigyan kami ng konting window na hindi maulan. Ang saya lang. Ito mo, yun sila nagsasalok-salok doon, may nagugupit-gupit ng karne. I mean, ito yung camping eh. Siguro, sasabihin ng ibang tao, bakit nyo ine-expose yung sarili nyo sa ganyang sitwasyon? It was yung mahirap. It was yung less than ideal. Samantalang, pwede nyo namang gawin yan lahat sa bahay. Yes, totoo yun. Pero, yung gantong klase, yung sama-sama kayo sa hirap, sama-sama kayo sa bagyo. Sama tayo. Yeah, diba? Yung may nagbabalik na mga sinasabi mo, hindi mo makukuha sa bahay yun eh. Tama. Diba? Unless butasan nyo yung bubong nyo, diba? Tapos paulanin mo. Diba? Tapos putulin yung kawad nyo ng kuryente. Yung mga ganong bagay. Saka, malamig yung paligid, ang presko, ang bango, kahit umutot ka, parang wala lang. Alam mo yun? Ang sarap eh. Pagdating kasi sa camping na ganito, talagang yung kasama mo ang magdidikta ng experience. Hindi yung klase ng pagkain, kung masarap ba yan o hindi. Hindi yung sitwasyon kung umuulan ba o maaraw. Diba? Hindi yung kung ano yung sasakyan mong dala, kung ano yung suot mong damit. Walang ganun. Ang magdidikta rito, gaano ba kasaya yung mga kasama ko. Yung mga kasama ko, sobrang sasarap kasama. Siyempre, mga tropa ko, Chef JP, Baguio Mountain Man, and siyempre, Sir Joel na mukhang mag-congratulate na tayo sa kanya, di ba? Congratulations, Sir Joel. Pero lahat kami dito sobrang okay, nagkakasundo kami na, kaya ang saya-saya itong camping na to, di ba? Bukas, light breakfast na lang kami, hotdog na lang. O kung ano mang madali, may blood sausage pa si Baguio Mountain Man doon. Tapos pack up na lang kami. Kasi kung mabibigyan kami ng window bukas, gagamitin namin sa pack up yun kasi baka mamaya umulan na naman. Kasi kanina, dire-diretso talaga, pre, walang tigil lalo nung hapon. Kaya hopefully makalis tayo around lunchtime. Sana, around lunchtime sana. So yun, mga inaanak, let's call it a day. Bago pala magpaalam, tara muna dito. Tingnan mo. Ay, para tayong nasa estates. Nice. Par, tingnan mo yan, no? Yan. Uy, ako rin, pengi ako. Bango Ano yung pinamahid natin dito? Halo-halong sauce na lang dyan na natira? Yung mga natira. Grabe. Pero yung crusting, ang ganda. Alam mo yung chemistry, hindi mabibili. Tama. Mahirap yung sitwasyon. Walang tigil ang ulan, ang lakas ng hangin. Nililipad mga ingredients namin. Medyo maputik na rin kasi walang tigil ang ulan, pero masaya. Kasi masaya yung kasama nyo. Sana kayo pag nag-camping din,
samahan nyo yung mga taong masaya kayong to be with. Yun Diba? yung takeaway natin. Yun yun. Please, alam natin, kahit umulan o bumagyo. Kaya natin. Nasubok tayo, di ba? No? Yan. Mga inaanak, maraming salamat. I love you. Sarap. Kuha pa ako lugaw. Sobrang lakas talaga ng hangin gabi. Sobrang lakas ng ulan. Walang tigil din ang ulan talaga. Yes, Araw. What you trying to say, boy? What you trying to say, boy? Kaya ligpitan na. Wala nang luto. Hotdog na lang. Mabilisan. May gusto pang magsangag doon. Tapos syempre, sila Sir Chubby, liligpit na rin. Yan. Chef, good morning. Morning. Nakaligpit na yung Sarsa trailer. So ito yung nakakabit dito sa roof rack. Sobrang lakas ng hangin dito sa awning. Nabali talaga to. Diretso yan. Diretso yan. Ayun pa isa, tinatanggal. Oh. Yan, nabali talaga. Actually, nabali lang siya. Kanina, nung nawala na yung mga sasakyan, na humahara sa hangin, bumaga yung hangin, tsaka, sa inyo. Ano? May mali din to. May mali rin kami. Yung pegs, pagkatanggal ng pegs, hindi siya naligpit agad. Tinanggal yung pegs tapos hinayaan. So yung hangin, ito talaga yung bumuhat. Ito pinakamasakit sa lahat. Yung iCamper ko, basag. Ewan ko, kasama talaga yan sa camping. Siguro naman maayos Sir Joel. Sir Joel pa. Oo. Ito intindi. Biruin mo kung gaano katibay yung awning natin. Hindi napunit yung mga tahi. Hindi nabutas yung tela, pero nabali yung bakal. Diba? Sobrang solid yung bakal pero binali nung hangin. Bang klase talaga. Different. Classification. Hindi na siya makapagbiro. Pagod na ako. Yung boses ko wala na. Hindi siya makapagbiro. Nabasag yung iCamper niya. Oo. Ayoko na nga kay Papa. Joke ako eh. Maraming salamat sa pag-participate sa ating pangalawang camping ngayong buwan. Tsaka ang titindi ng mga kinain natin. Ano ba yung mga naging paborito niyong pagkain? Gusto ko yung ilaw, food rice. Ako pinaka nagustuhan ko yung mga sausage, mountain yung mga sausage. No? Sarap ng mga sausage. Tama, tsaka pati yung ulo. Buong ulo na ginawang pork yum. Sobrang sarap. Gusto ko pang mag-uwi. Kaso sobrang cool. Yung bawat camp may kanya-kanyang personality. Nakita mo sila Chef JP Resto talaga. Tayo medyo homey lang. Sila Mountain Man talagang dala-dala niya yung kultura niya. Sobrang tindi. Talagang, ewan ko, parang naisip ko tuloy next time magsama pa tayo ng iba na may gano'n. Kaso sa bagay, hindi naman siguro lahat willing sumabak sa ulan. 4 na araw umulan, Diyos ko. Sobrang hirap. Sa Moichi, nandun din. Sabihin ko lang sana yung mismo masarap. Bumili ka ng patola, bumili ka ng mismo, anong gagawin ko doon? Tangina pa, di ko na lang sinabi sa akin, Kuya Ray, luto ka ng mismo patola. Talagang nilagay niya na lang sa case. So yun lang, marami pa tayong improvement sa kailangan gawin. And I think, di naman talaga natin maninail to perfectly, pero para lang enough maging enjoyable para sa atin and mas maganda yung mga content na ilabas natin. Kasi next time, hirap tayo sa mga campsite. Next time, baka umikot na tayo ng Pilipinas, diba? Gusto nyo ba yun? Siyempre kung saan tayo magsisimula. Secret mo. Tayo magsisimula. Sa north o sa south? O sa middle? Secret muna. Abangan na lang nila, di ba? Practice lang muna tapos talagang subukan nating lumikot. So yun. Pero maganda, exciting yung susunod na pupunta. Madami tayong imbitasyon. From north, middle, tsaka south. Oo, lahat marami mag-accommodate sa atin, di ba? Kaya nakakatuwa. So yun, mga pare, kayo magpahinga muna. Pag may nadaanan tayong kainan, kain tayo. Pero matulog muna kayo pera sa magdadrive. Ninong Ray out. DRB out.